Na ako po ay bago-bago pa sa gawain, na-assign ako sa bandang Alabang. Ngayon, noong araw, pagka natatapos ang prayer meeting, sama-samang nagkakainan, di ba, ang puro. Oh, yes. Kasama yung preacher. Noong araw. Pero ngayon, pagkatapos ng prayer meeting, inaabutan na lang ng plastic na sandubag ang preacher, ando na yung kanin sa ulam, take out. Di ba? Ngayon yun eh. Noon, hindi. Pagkatapos ng gawain, pumunta kami ng bahay. Pagdating namin sa bahay, ang sarap ng handa. Kinulang manok, piniritong galunggong, at ginataang gabi. Ang sarap nung pagkakaluto ng gulay na gabi. Sabi ko doon sa sister, "Sister, ang sarap naman ng pagkakaluto ng gabi." Sabi nung sister, kasi po Bicol ako. Taga-Iriga po kasi ako. Alam niyo naman ang pinakamasarap na luto ng gabi ay sa Iriga. Talagang nagmamantika pa, tapos ang mga sahog ang sasarap pa. Sabi ko doon sa sister, "Sister, ito ba ang masarap na laing na ito? Kapag yan ba ay kinain ko sa aming bahay, ganyan din ba kasarap?" Anong sabi ng sister? "Wag ho kayong mag-alala, Brad. Ipagbabalot ko kayo." Nanghingi ba ako? Hindi. Kasi kapag sinabi kong, "Sister, ang sarap naman ng gabi, ang laing na ito, pwedeng pahingi, pagbalot mo naman ako." Siguro sasabihin ng mga tao na sa paligid, "Si brother, kumain na, nanghingi pa, ang kapal ng mukha." Pwedeng yung mga salita ko'y gamiting laban sa akin. Para hindi makahanap ng salitang pwedeng gamitin laban sa akin, ginamitan ko ng pataling haga. Ngayon, yung sister, marunong makinig. Marunong bumasa ng salita. Sabi ng Biblia, makinig ang may pandinig. Na ako po ay na-assign ng Negros Occidental, halos ang taon ako dyan. Pag ako na-assign sa isang misyon, maiksi na ang isang linggo para makapag-adjust ako. Madali po ako mag-adapt. Yun lang po yung aking katangian. Madali ako mag-adapt. Pero nung ako'y na-assign ng Negros Occidental, 3 buwan na ako na naroon, hindi pa ako makapag-adapt. Kaya sabi ng mga council, minsan in-approach ako nung isa, sabi niya, "Brad, 3 buwan ka na dito sa Negros. Napapansin namin, hindi ka nakikipagkwentuhan sa amin. Galit ka ba sa amin?" Sabi ko, "Hindi po. Hindi ibig sabihin na hindi ako nakikipagkwentuhan sa inyo, ay galit ako sa inyo. Kaya po hindi ako nakikipagkwentuhan sa inyo ay sapagkat ayaw kong dumating ang panahon na yung mga narinig ninyo sa akin ay gamitin ninyong laban sa akin." Di ba minsan marami tayo napapakinggan, more talk, more mistake. Less talk, less mistake. No talk, no mistake. Di ba? Kaya nga minsan, ang tao kapag maraming salita, maraming pagkakamali. Bakit ko naman sinabi sa kanilang, hindi naman po ako galit kasi naobserbahan nila. Pagkatapos kong magturo sa disciple, kakain kwarto. Pagkatapos kong magturo sa choir, kakain kwarto. Pagkatapos kong makipag-meeting sa kanila, kakain kwarto. Pagkagaling ko sa outreach, kakain kwarto. Sabi niya, "Brad, wala ka namang TV sa kwarto ah. Bakit palagi ka nasa kwarto?" Sabi ko, kasi ganito po yung sister. Sabi ko, kayo po kasing mga taga-Bacolod, hindi naman sa ino-offend ko kayo, nai-impluwensyahan po kasi kayo ng inyong festival. Ano bang mayroong festival ang taga-Bacolod? Maskara Festival. Pag sinabing Maskara Festival, nakasuot sila ng hindi nila tunay na anyo. Natatakpan yung kanilang tunay na anyo ng isang maskarang ipinoportray nila. So, ibig sabihin, yung impluensya, yung espiritu ng kapiyastahan nila, nasa kanila.
Pag nakipagkwentuhan sila, mabait, masaya, pero pag talikod mo, sisiraan ka na. Bakit? Kasi sila ay mayroong tinatawag na dual personality or dual identity. Pero hindi lang naman taga Bacolod. Minsan taga Tondo din. Meron. Pagkakwentuhan mo, pagkausap mo ang bait, pag tumalikod ka na, pipintusan ka na. Sabihin mo sa katabi mo, walang ganyan dito. Diba? Tingnan ang katabi, baka nakasuot ng maskara. Diba? So, kaya hindi ako nagkwento sa kanila sapagkat marami akong nabalitaan na sinundan. Pagkatapos magmisyon sa kanilang lugar, pag uwi ng Maynila, puro kapintasan na ang inaabot ng taong na-assign doon. Kaya para hindi sila makahanap ng pintas ng kamalian ko, sarado ang bibig. Sabihin mo sa katabi mo, kaya ko yan. Kaya ba natin tumahimik? Minsan, ang maraming sinasabi, ang pagiging maingay natin, ang nagdudulot ng ating kapahamakan. Minsan daw, may mga ibong tagak na kapag sila'y lumilipad ng sama-sama, maingay sila. Alam niyo yung tagak? Pag lumilipad kasi yan sama-sama sila Kaya lang, pag lumilipad sila, maiingay sila. Dahil sa kanilang ingay ng paglipad, naaagaw pansin yung kanilang ingay ng agila. Kaya kapag narinig na ng agila yung kanilang huni, lumalabas ng lungga yung agila at sinasalakay sila, kinakain sila ng agila. Dahil sa kanilang ingay. Oh no! Napansin ng pinaka-leader na nauubos na sila, nababawasan sila. Ang dahilan, yung kanilang ingay. Kaya nagkaroon sila ng meeting ng Bikari. What? Sabi nung pinaka-leader, napapansin ko, napapahamak tayo dahil sa ingay ng ating bibig kapag tayo lumilipad. Alam niyo kung bakit sila maingay kapag lumilipad? Kasi kapag sila'y nag-iingay, yun yung puwersa nila para makalipad. Di parang nagkakarate, malakas yung suntok at sipa pag may sigaw. Kaso napapahamak sila doon. Sabi nila, ng council ng mga tagap, ganito ang gawin natin. Bago tayo lilipad, para hindi maingay ang ating bibig, dadampot tayo ng bato at ilalagay sa ating bibig. Para kapag tayo sumisigaw, mame-minimize ng bato na nasa ating dila ang ating ingay at hindi matatawag ang pansin ng agila. Nung sila'y lumilipad na, wala nang ingay. Bakit? Kasi nilalaro na ng kanilang dila yung bato na kanilang kinagat. Kagat-kagat. Anong ibig sabihin? Minsan, ang pagkaubos din ng mga attender sa gawain dahil sa ingay ng iba. Sabihin mo sa katabi mo, tahimik ako Diba? Yung pasa-pasang salita. Kaya anong dapat gawin para hindi mapahamak, maglagay ng bato sa bibig. Perfect! Kaya mamaya paglabas po natin dito, mamulot na tayo ng bato.